Tinawag naman ng prosekusyon na defense by publicity ang sunod-sunod na pagpapa-interview ni Chief Justice Renato Corona. Kabilang naman sa mga ipapatawag ng depensa bilang testigo ang mismong may bahay ng punong maestrado na si Cristina. Saksi si Jamsi Sante. Kulang na lang sabihin ng prosekusyon na desperado na si Chief Justice Renato Corona, kaya pumayag sa sunod-sunod na panayam. Kailangan siya lumitaw ngayon kasi siguro naramdaman na rin ni Chief Justice yung lakas ng ebidensya ng prosecution. Especially nung nag-rule yung Senado na admissible yung PS Bank account. Ayon pa sa prosecution panel, hindi raw dapat sa media nagpapaliwanag si Corona. Yung tapang na pinapakita niya sa pagharap ng mga tanong ng mga kapatid po natin sa media, sana ganun rin yung tapang na ipakita po niya pagdating po ng paglalatag ng kanilang testimonya at ebidensya. Nakikiusap din kami na kung ba dito po madalas silang sinasabi parang tila may trial by publicity, hindi po namin ito kinukundina. Nire-recognize namin na bahagi ito ng proseso. Wala rin daw kinalaman ng issue sa Hacienda Luisita sa pag-impeach ng Kamara kay Corona gaya ng giniit nito, bagay na itinanggi rin ng palasyo. It's not about Hacienda Luisita. It's about his lapdog loyalty to the former president. He's talking about something that he doesn't know anything about. In the first place, they made the decision giving land to 6,000 people when there are 10,000 people entitled. The 4,000 people of Hacienda now are asking what happens to them. Tumanggi magkomento si Associate Justice Lourdes Sereno sa naging pahayag ng punong maestrado, habang si Associate Justice Antonio Carpio naman sinisika pa rin naming hinga ng reaksyon. Ang pamunuan naman ng PS Bank, iginiit na kalahating siglo na raw nito napapanatili ang tiwala ng mga depositor kahit daw yung mga high profile. Ang sinasabing lakas ng ebidensya ng prosekusyon, babasagin daw ng depensa, kasabay ng paghaharap ng ilang testigong kabilang sina Batangas Representative Hermelando Mandanas, Navotas Representative Toby Chanco at Cavite Representative Jesus Crispin Remulla na pawang hindi pumirma sa impeachment complaint. Tetestigo rin daw para sa kanyang asawa si Ginang Cristina Corona pero hindi pa agad sa Lunes. Mrs. Corona definitely will be presenting her. But Chief Justice Corona, that will depend on the necessity. Siguro she will be dealing on the bank deposit aspect on the and the SLN also. Inalmahan din nila ang mungkahing buong araw na impeachment trial kahit payag ang prosekusyon. I suggested that to both sides that we should lengthen the time of trial in the afternoon. Instead of from 2 to 5, we can go at least from 2 to 7. Pag-uusapan daw ng mga senador kung pwedeng pahabain pa ang kanilang sesyon hanggang katapusan ng Marso, imbis na mag-adjourn sa March 24 para sa Holy Week break upang magkaroon ng mas mahabang panahon para sa impeachment trial. Isa pang pinag-aaralan nila ang ituloy ang adjournment sa March 24, pero babalik sila ng mas maaga kaysa sa May 7. Ako si Jamsi Sante, ang inyong saksi. Kinu-question naman ng minorya ng Kamara ang pagtatalaga ni Pangulong Noynoy Aquino sa ilang kaanak ng mga prosecutor ng Corona impeachment trial. Pero depensa ng palasyo, naaprubahan daw ang appointment bago pa man nagsimula ang paglilitis sa punong maestrado. Saksi si Pia Arcangel. Nitong Lunes lang na mismo si Pangulong Noynoy Aquino ang nagpanumpa sa mahigit 30 bagong talagang opisyal ng gobyerno. Kabilang sa kanila si dating Senador Wigberto Danyada, bagong chairman at member ng Board of Directors ng UCPB CIIF Oil Mills Group. Siya ang ama ni Prosecution Spokesperson Representative Erin Tanyada. Ang ama naman ni House Prosecution Team Secretariat Member Bolet Banal na si Jorge Banal Sr., miyembro na ngayon ng Board of Directors ng Poro Point Management Corporation. Kahapon naman ang kumpirmahin ng palasyo na na-appoint din sa iba't ibang posisyon sa gobyerno ang ama at dalawang kapatid ni Lead Prosecutor Neil Tupas Jr. Dahil kaanak ng mga miyembro ng prosekusyon, ipinagtaka ito ni Deputy Minority Leader Representative Mitos Magsaysay. Tanong niya, bayad utang daw ba ang mga appointment? Ang problema, the oath-taking was only done last Monday na medyo masyadong too close dun sa impeachment. Kaya kung hindi mo babasahin at hindi may papaliwanag ng tama yan, iisipin ng tao na itong appointment ng dalawang tatay ay payback dun sa impeachment process na nilahukan ng mga prosecutor.
Pero ayon sa palasyo, August 2011 pa itinalaga sina Banal Sr. at ang mas nakatatandang Tanyada, habang ang mga kaanak ni Tupas na italaga raw bago pa magsimula ang impeachment trial. Ang ating nga niyang sinilet, hindi raw presidential appointee at sa halip ay itinalaga umano ng board ng PCSO. Nandito po yung appointment papers po nila. Baka bago kayong maghusga, basahin nyo na muna yung appointment papers. Nilinaw rin ang kanilang mga kaanak sa prosecution panel na walang kinalaman ng impeachment sa kanilang pagkaka-appoint. Ako naman, itong pagiging lead prosecutor ko, wala itong kapalit. Alam niyo yung sakripisyo dito, di ba? Lahat ng klaseng character, lahat ng dadaanan natin dito. At walang kapalit ito except na para ito talaga sa ating bayan. Wala pong payback at hindi po tayo nangangailangan ng nasuklian po ng Pangulo yung paggawa namin sa tungkulin namin. Ito ay isang issue na pinapalaki na wala namang basehan na palakihin. Ako si PR Arcangel, ang inyong saksi. At sa ibang balita, magsasagawa na rin ang parallel investigation ng NBI kaugnay sa kaso ng negosyanteng natagpo ang patay sa isang septic tank sa Laguna. Sinampahan na ng reklamong kriminal at administratibo ang mga suspect, kabilang na ang dating tagapagsalita ng NCRPO na si Police Superintendent Romel Miranda. Saksi si Dante Perelio. Papasok na rin ang NBI sa investigasyon sa pagpatay kay Lea Angeles Nang, ang negosyanteng napaulat na nawawala noong January 20 at natagpuan sa septic tank ng inabandonang warehouse sa San Pedro, Laguna matapos ang mahigit isang buwan. Lumalabas kasi sa paon ng investigasyon ng Laguna PNP na mga pulis din ang sospek sa krimen, kabilang si dating NCRPO spokesperson Police Superintendent Romel Miranda. The principal suspect, the principal respondent, si Colonel Miranda, has been confined to quarters already. I think in Camp Crame. Hawak na ng Laguna Provincial Police Office sina PO1 Otelio Santos Jr. at PO1 Gifford Signap matapos 10 araw na mag-awol nang lumabas ang aligasyon. Ang dating pulis namang si Reginald Santiago na siyang nagturo sa kanilang tatlo at sa kinaroroonan ng mismong bangkay, nasa kustudiya na ng anti-kidnapping group sa Camp Crame. Sinampahan na silang 4 ng reklamong kidnap for ransom with homicide at illegal possession of firearms, gayon din ang kasong administratibo. Wala pa silang tugon sa mga aligasyon. Until such time na i-turn over sila dito sa Camp Crame para po magkaroon ng investigasyon para naman din sa kasong administratibo na kanilang kakaharapin doon. Batay sa report ng PNP, bago mawala ay nakita pa ng asawa si Nang na nakikipagtalo kay Miranda tungkol sa 13 million pesos na utang umano ng pulis sa negosyante. Magkasosyo raw ang dalawa sa negosyong pagpapautang. Ngayong nakakatanggap daw ng mga banta sa text ng pamilya ni Nang, may hiling ang kampo ng biktima sa Department of Justice. Humingi kami ng tulong kay Secretary de Lima. Kasi yung mga respondents dito, mga pulis eh. So natatakot kami sa safety ng aming mga client, no? Yung complainant. Ako si Dante Perelio, ang inyong saksi. Samantala, nailibing na ang dalagitang hinalay at pinatay sa Los Baños, Laguna. 4 na lalaki ang sinailalim na sa DNA swab testing para malaman kung tugma mga ito sa semen samples na nakuha mula sa biktimang si Rochelle Geronda. Saksi si Steve Dailisan. Bitbit ng mga lobot bulaklak, inihatid ng mga mahal niya sa buhay sa kanyang huling hantungan si Rochelle Cecil Geronda, ang 14 anyos na estudyante ng Los Baños National High School na ginahasa sa Kapinaslang. Pagdating sa sementeryo, bumuhos ang luha ng pamilya ni Cecil. Sa 8 anak ni Lailani, si Cecil daw ang katuwang nasa hanap buhay. Nagtitinda ang dalagita tuwing hapon ng Sampaguita sa UPLB campus para maipambaon sa eskwela kinabukasan. Marita, nawala ka lang sa buhay ko. Pero sa puso ko mananatili ka kasama ng Panginoon. Merkules nung nakaraang linggo nang matagpo ang walang buhay si Cecil sa damuhan malapit sa kanilang tirahan sa Riverside, Santa Fe sa Barangay Batong Malaki. Sa paunang investigasyon, lumabas na sinakal muna ang dalagita. Mamawarit do, sabuko ka na. Kung sino man kayo, sabuko na kayo pag nasahan yung ginawa niya sa anak ko. Ginusto yun daw eh. Inawa yun daw eh.
May lead na raw ang Los Baños Police pero ayaw pa nila itong idetalye. Sa impormasyong nakuha ng GMA News, 4 na lalaking sinailalim ng pulisya sa DNA swab testing para alamin kung tugma mga ito sa semen samples na nakuha mula sa biktima. Mula sa Los Baños, Laguna, ako si Steve Dailisa ng inyong saksi. At sa iba pa ring balita, dinagdagan ng 50,000 piso ng alkalde ng Tanay Rizal ang 300,000 pisong pabuya para sa makapagtuturo sa mga suspect sa pang-hold up at pagpatay sa UP Los Baños student na si Ray Bernard Peñaranda. Saksi si Rafi Tima. Walang patid ang dating ng mga nakikiramay sa mga naulila ng napaslang na UPLB student na si Ray Bernard Peñaranda. Kabilang dyan ang mismong alkalde nila sa Tanay Rizal na ibinalitang dinagdagan pa ng 50,000 piso ang reward money para sa makapagtuturo ng pumatay kay Ray Bernard. Kaya naman nasa 350,000 piso na ang reward money. Bukod dito, magbibigay rin daw ng financial assistance ang lokal na pamahalaan sa naulilang pamilya ng estudyante. Lungkot na lungkot po kami ang bayan ng Tanay kung kaya't kami po ay tumutulong na rin upang sa gayon ikare-resolve at kabibilis po upang sa gayon ay mahuli po. Sana sumuko na kung sino man yan sa laring yan. Dumalaw rin si Rizal Governor Jun Inares na hindi rin daw naitago ang sama ng loob, lalo pat pangalawa na si Peñaranda kay Given Grace Sebanico, isa ring taga Rizal na UPLB student na napas lang naman noong Oktubre ng nakaraang taon. Hindi pa kami tapos magluksado sa kay Given Grace. After a few months, eto na naman. Ayaw naman namin isipin na may kapabayaan ang UPLB, pero hindi mo rin kami masisisi dahil this is the second time. Maging si Laguna Governor E.R. Ejercito ay nagsadya sa burol, sabay pagtitiyak na mismong provincial government na ang mamamahala sa seguridad ng Los Baños at UPLB. Sa lahat ng mga taga Los Baños at mga estudyante ng UP Los Baños, asahan po ninyo na sa ngayon po ay suporta na po ang pamahalang lalawigan at kami po ay magte-take over na sa security, peace and order and public safety ng UP Los Baños campus and the whole town of Los Baños. Sa gitna ng pagluluksa, mas pinili ng pamilya Peñaranda na gunitay ng masasayang alaala kasama ni Ray Bernard. Dito, makikita mo, lively, masaya. Makikita mo yung may times na umiiyak, nagigrieve. Pero lumalamang kasi yung tawa na namin dahil nga ang kengkoy-kengkoy ni Ray. This is a celebration of his life. Nandun naman yung pagluluksa eh. Hindi naman ibig sabihin na nagluluksa ka, mahaba yung mukha. Diba? Di ang pangit mo nun. Ay ang dami yung media. Paano naman ako nun? Di ba? Ay makikita yun sa buong Pilipinas, tas ang pangit ko. Di nakakahiya naman. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Saksihan mamaya. 18 tunnel sa Kamalig, Albay na nagsilbing kuta ng mga sundalong Hapon noong World War II. Tourist attraction na. Prince Harry ng Britanya napasayaw sa kanyang pagdalaw sa Jamaica. At sa sports saksi, 2 miyembro ng ASCAL sa inakusahan ng sexual harassment ni Christy Ramos, sinagot na ang alegasyon. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.